Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. This is a moment of pride for Bukidnon. It is also a test of our professionalism. Let me be clear, our role is crucial. We are not just maintaining peace and order, we are safeguarding the image of a safe, disciplined, and welcoming province. Every deployment, every checkpoint, every interaction with the public reflects who we are as police officers. Matagumpay na naidaos ang Kaamulan Festival 2026 sa probinsya ng Bukidnon, isang selebrasyon ng kultura at pagkakaisa ng mga katutubong tribo. Ngunit sa likod ng makulay na pagdiriwang, kapansin-pansin ang tahimik, ngunit matinding sakripisyo ng kapulisan na nagsiguro sa kaligtasan ng lahat. Ito ay sa gabay ng 4 core values ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang maagap, marunong, magalang at maayos na serbisyo sa mga mamamayan. Sa bawat parada, street dancing at gabi ng kasiyahan, nakaantabay ang mga tauhan ng Bukidnon Police Provincial Office, hindi lamang bilang tagapagbantay, kundi bilang pangunahing haligi ng kaayusan. Pinaigting ng kapulisan ang police visibility mula pa lamang sa pagbubukas ng festival kung saan personal pang nag-inspeksyon sa mga lugar ng aktibidad ang Provincial Director na si Police Colonel Oliver Soto Novales upang matiyak ang seguridad ng publiko. Sa kasagsagan ng street dancing competition noong Abril 18, masusing minonitor ng mga pulis ang galaw ng libu-libong kalahok at manonood upang maiwasan ang anumang insidente. Hindi rin nagpahuli ang kanilang presensya sa mga malalaking event tulad ng Celebrity Night at Pyro Music Festival kung saan nagsagawa sila ng mahigpit na seguridad at crowd control operations. Sa kabila ng pagod, puyat at matinding deployment, nanatiling naka-duty ang mga pulis upang masigurong ligtas ang bawat dumalo. Matapos ang selebrasyon, agad nagsagawa ng post-event debriefing ang pamunuan ng Bukidnon PPO bilang pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ng bawat personnel na naging bahagi ng matagumpay na pagdiriwang. Sa kabuuan, naging mapayapa at maayos ang Kaamulan Festival 2026. Patunay na sa likod ng makukulay na tradisyon at kasiyahan naroon ang hindi matatawarang serbisyo at sakripisyo ng kapulisan para sa kaligtasan at kapayapaan. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad, bagong Police Community Precinct ng Tadjan nabuksan. Pinalakas ng Tadjan Municipal Police Station ang pakikipag-ugnayan nito sa komunidad sa pamamagitan ng inaugurasyon at pagbabasbas ng bago nitong Police Community Precinct sa Sitio Tumpakan, Barangay Tagubatan, Tadjan Mountain Province noong April 17, 2026. Inilalapit ng bagong PCP ang serbisyong pulisya sa mamamayan. Pinapabuti nito ang accessibility, pinapabilis ang oras ng pagtugon at pinatitibay ang tiwala sa pagitan ng pulisya at komunidad. Magsisilbi itong pasilidad sa 6 na barangay at ito ay ang Kadadanan, Dakudak, Lenga, Pandayan, Kagubatan at Banaaw ng Tadjan. Malugod naman na tinanggap ni Mayor Consuelo Masweng, mayor ng Tadjan, ang bagong PCP at ipinahayag ang kanyang buong suporta. Aniya, mas may lalapit nito ang serbisyong pulisya sa komunidad at mapapalakas ang kampanya sa impormasyon at edukasyon. Binigyan din naman ng pulisya ng Mountain Province na hindi kayang mag-isa ang pulisya sa pagpapanatili ng kapayapaan. Hinimok ang komunidad na makibahagi at makipagtulungan.
Ipinahayag ng opisyal ng barangay at munisipyo ng Tadyan ang kanilang pasasalamat at suporta. Binigyan din nila ang kahalagan ng binadang at tinulong sa pagbuo ng isang mas ligtas at mas maunlad na Tadyan. Mula dito sa Bontoc Mountain Province, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Nitio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling pinatunayan ng Abra Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, katuwang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagkikiisa at pagsasagawa ng Retold Community Support Program, RCSP o Servisyo Caravan, nito lamang ika-21 ng Abril taong kasalukuyan upang ilapit ang mahalagang serbisyo sa komunidad. Sa Barangay Malapao, Langiden, matagumpay na naisagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Police Major Francisco O. Ben, Chief Picadu, katuwang ang RHU, MLGOO, LGU, Information Office at DOH kung saan tampok ang paghahatid ng police clearance processing, libreng gupit, medical at dental mission para sa mga residente. Binigyang diin ni Police Major Ben ang layunin ng RCSP na nagpapakita ng presensya at suporta ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 70 o National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTFL-CAC. Hinimok niya ang mga residente na lubos na pakinabangan ang mga serbisyong hatid ng pamahalaan para sa mas maayos at mapayapang kinabukasan. Samantala, matagumpay ding naisagawa ang RCSP Field Immersion sa Barangay Bulilising, Villaviciosa sa pangunguna ng 2nd Abra PMFC sa pamumuno ni Police Major Ventually M. Lozano, Deputy Force Commander, at sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Igan P. Balyangan, Force Commander. Sa pakikipagtulungan ng Picadu na kinatawanan ni PMSD Albi May A. Liad at iba pang ahensya na ihatid ang iba't ibang serbisyo, kabilang ang libreng gupit na nagdulot ng kasiyahan sa mga residente. Nagtapos ang programa sa pamamahagi ng sertipiko ng pagkilala sa mga ahensyang aktibong nakilahok sa nasabing aktibidad. Layunin ng RCSP na palakasin ang kamalayan ng mamamayan, lalo na ng kabataan, laban sa iligal na droga, terorismo at insurhensya at hikayati ng aktibong partisipasyon ng komunidad tungo sa mas maunlad, maayos at mapayapang probinsya. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Arestado ang isang lalaki na kabilang sa top 3 regional most wanted person sa kasong rape, 2 counts sa isinagawang operasyon ng Isabela Police Provincial Office nitong Abril 20, 2026. Kinilala ang suspek na si alias Makoy, 33 anyos, magsasaka at residente ng Barangay Villaluz, Benito Soliven, Isabela. Siya ay nadakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte nang walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pinangunahan ng operasyon ng Benito Soliven Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng PNP. Matapos ang pag-aresto, isinagawa ng Benito Soliven Municipal Police Station ang kaukulang dokumentasyon bago iharap ang suspek sa hukuman para sa nararapat na proseso. Ayon kay Police Colonel Manuel Bayani Bringas, Provincial Director ng Isabela PPO, patunay ito ng patuloy na pagtupad ng kapulisan sa kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lalawigan. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa kriminalidad sa ilalim ng direktiba ng Chief PNP. Mula dito sa Isabela Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Sara Jane P. de la Cruz, ang inyong tagapaghatid balita. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magiging pulis ka naman, anong sasabihin mo sa papa mo kung ngayon pulis ka na kung sakali? Nagawa ko na yung pangako ko sa'yo. Update po muna tayo para sa PNP Recruitment 2026 at syempre kasama pa rin natin si Patrolman Bongo. So sa palagay mo ano yung dapat asahan ng PNP sa ating mga aplikante ngayong 2026? So yun nga partner, no, binigyan sila ng mahabang panahon para makapaghanda at sana itong ating mga aplikante ay may bigay nila yung best nila pagdating sa physical at saka yung syempre kailangan kumpleto rin yung mga dokumento nila. So
Alamin po natin ang pahayag naman ng PRSU NCR para sa araw na ito. Araw na to, ito yung kanilang checking of documents, no. Ito yung secondary at saka primary documents nila na kung talagang sumunod sila doon sa mga requirements na nakalagay doon sa ating recruitment process. Yung kanilang in-applyan ay yung attrition quota. So, without the ad hoc recommendation, hindi sila makakapag-proceed dito. So, saka pa lang tayo mag-start pag ng BMI kung kumpleto yung bawat recommended ng bawat stations, kung okay yung kanilang mga requirements na pinasubmit, ito ay checking lang ng kung sumunod sila o hindi. So sir, meron ba tayong na-encounter na primary na nangyayari kung saan nakakaproblema yung ating mga police applicants sa pagpasa ng mga dokumento, sir? Meron. For example, ang dinala ni dito ay lahat ay original copy ng mga kanilang documents, which is dapat ay authenticated ang isasubmit nila, no? Maliban sa PSA. Lahat yon ay authenticated. Tapos dapat nakatabing. So, sir, doon sa mga kalimitang mga tanong ng mga police applicants, sir, yung mga konting pagkakamali sa mga dokumento tulad ng birth certificate, nagkamali ng isang letra o dalawang letra, o sa birth date ng ating mga police applicants, meron ba tong possible na maging dahilan para hindi may pasok yung kanilang mga dokumento, sir? Binibigyan naman sila ng chance pag once yung ginamit na lang pangalan, ay same din naman doon sa bibigyan sila ng chance na i-apply yun sa local registry. Ito ang announcement sa ating mga police applicants, napakainit, magdala ng tubig, ano dapat nilang gawin, sir? Dito sa NCR, so kailangan nilang tulungan yung sarili nila, no? At lahat naman yan ay lalo na pag-start ng BMI natin by Monday. So pinadadala namin sila ng magbaon na sila or magdala sila ng maraming tubig. For checking of documents lang ito, kailangan binigyan sila ng time kung kailan na pwedeng i-submit. Yung may mga kulang, either bukas or before ng BMI. So, sa araw na to, sir, anong distrito po yung nagpunta, sir? Lahat dito ay from Southern Police District kasi medyo madami sila. So, meron pa tayong bukas, sir? Meron. Every, for the whole week, ito yung ating, gagawin. Start tayo ng BMI siguro next week na. No? Pag hindi matapos lahat, medyo magkakaroon ng adjustment. Mag-interview naman tayo ng mga police applicants kung bakit ba ito yung gusto nilang tahakin ang pumasok sa PNP. So, parang ikaw lang dati, partner, nang interview kita, di ba? Ano ba yung unang sabi mo noon, bakit gusto mong mapabilang sa hanay ng Philippine National Police? Siyempre, unang-una, ang pinakang goal ko talaga nun is, siyempre, yung paglilingkod sa bayan. Yan. Number 1 yan. So, hindi mahal sa buhay? Isa yun. Kasama na yun. Alam mo ba, partner, kapag sinabi mo na serbisyo publiko o public service, sabi nga ng ating NAPOLCOM representative na si Attorney Delgado, na kapag sinabi mong public service, kasama na doon yung buong pamilya. Kaibigan, mahal sa buhay. So ayon na rin sa ating NAPOLCOM commissioner na si Attorney Kalinisan, magkakaroon ng mahigpit na proseso ng recruitment. Lalong-lalo na pagdating sa complete background investigation. Bakit gusto nilang maging police? Taga Western Bicutan, Taguig City. SM Bicutan, ang layo mo lang pala dito. So, anong dila ba't gusto maging police? Sir, unang-una pangarap ko po ito since nung bata pa lang ako. So, ang gusto ko pong i-maintain yung public ng peace and order po sa... Okay, ikaw, pang-ilang apply mo na? Sir, good morning sir. Pang-apat na apply. Pang-apat na apply mo na? Opo sir. Ba't di ka pa sumuko? Simula ng 2023 po sir. 2023? Opo sir. Ba't di ka sumusuko? Pangarap ko po talagang maging police sir. Para rin po sa mga magulang ko at sa magiging pamilya ko sir. So paano kung hindi ka maging police ngayon, mag-apply ka pa rin? Mag-apply pa rin po Ilan sir. taon ka na ba? 27 po sir. 27, sa bagay, 27 po nung naging police ako eh. So kaya na. Yes, School mo? Thank you po sir. Olivares College, Parañaque po sir. Okay, ikaw, taga saan ka? Sir, Taguig sir. Pang-ilang apply mo na? Pangatlo na sir. Pangatlo? Yes, O, sir. sa Taguig? Sa Western Bicutan sir. May tutulong mo sa PNP kung sakaling police ka na? Sir, matutulong ko po sa PNP is yung pagiging creative ko po. And I have also a technical skills na makakatulong po bilang police applicant or police pagdating ng araw sir. Okay. O, ikaw, taga saan ka? Taguig sir. Taguig sa Taguig? Sa Santa Ana. May asawa na? Wala pa. Pang-ilang apply na? Pang 7. 7! 7 apply na, hindi pa rin sumusuko.
So ano nagbibigay siya ng lakas ng loob para hindi sumuko sa pag-apply bilang sa police? Inspiration ko po sir yung pamilya ko. 10 po kasi kami magkakapatid. 10? Pangilan ka? Pang-siyam po. Pang-siyam? Ako. Yung tatay ko po kasi dating barangay tanod. Sa yung may kapatid po kong abogado at sundalo po. Yan. So anong mensahe mo? Anong inspirasyon mo sa mga police applicants na unang apply pa lang, dalawa sumusuko na para at least tulungan mo silang abutin yung kanilang pangarap yan. Gawin lang inspirasyon yung pamilya, yung mahal natin sa buhay, saka tiwala lang sa sarili at merong tamang oras para sa atin. School mo nga pala ulit? Christian Polytechnic Institute of Catanduanes. Yan. Saan ka una nag-apply? Dito po sa Camp Crame. Camp Crame, sunod? Camp Crame po. Dalawa? Sunod? Tatlo? Dito na po lahat. NCR? Opo. Ilan beses NCR? Kailan yung huling apply mo dito? Last year po. Last year. Thank you po. Ikaw, Morning, sir. pangilang apply mo na? 5, sir. 5? Ba't di ka pa sumuko? Ang dami namang pwedeng trabaho, opportunity. Ba't di ka sumusuko sa pag-apply sa police? Kasi ito talaga yung gusto ko, sir. Yan. Yung failure, sir, na naranasan ko sa 5 taon. Naging, yun, sir, katadagan ko para i-pursue talaga yung gusto ko, sir. So anong ginagawa mo kapag hindi ka pa nakakapag sa PNP nakaraan? Anong trabaho? Trabaho ko, sir, security guard. Yan, shoutout may mga tropa nating security na talaga namang 24 oras minsan ay hindi pa narerelyabuhan pero kasabay din yan po mga kaibigan yung ating mga security guard, talagang ibang klase rin ng trabaho nila. Okay. Shoutout mo. Shoutout dyan sa mga kabady ko. Ganyan talaga. 5'9"? Ayun, 5'9". Ano sabihin, nakikita ka rin sa, ano ba ibig sabihin ng ka-5'9"? Station applicants. Makinig dito muna. Kabady, sir. St. Ferdinand College, sir. Pangmayaman Right, sir. Anong course mo? B-Scrim, sir. Yan, ikaw anong course mo naman din? Bachelor of Public Administration, sir. So, meron ka bang naging ibang trabaho balibay sa pag-apply mo bilang pulis? Bago ako mag-apply, sir, nagpasok ako sa fast food po, sa Mang Inasal, tapos nag-restaurant ako. So, pag ilang apply mo na? Pang-3, sir, bali pang-4 kasi na 2024 regular, tapos 2025 attrition regular, tapos ngayon. Marami namang trabaho, bakit ito pang PNP ang gusto mong pili? Anong dahilan? Sir, ito talaga pinakapangarap ko tsaka pangako ko to kay papa ko bago namatay. So, anong maging ambag mo sa PNP kung sakaling magiging pulis ka? Maging mabuting public servant po, sir. Maging magandang good role model po sa mga mamamayan po natin. Kasi So, nasabi mo na namayapa na yung papa mo. Opo, sir. So, kung nasa harap mo si papa mo ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? ito na po yung simula ng pangarap ko. Kahit ilang ulit ilalaban ko to, kahit kalahating percent lang yung persento na tira sa akin, nalaban ako. So, kung magiging pulis ka naman, anong sasabihin mo sa papa mo kung ngayon pulis ka na kung sakali? Nagawa ko na yung pangako ko sa'yo. Sa siya mong anak, ako yung nakapagtapos ng college, ako yung tutuloy ng pangarap ko. Yan, okay. Papakabait ka pag naging pulis ka? Yes, sir. Okay. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, at sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Edrin. At sa aming butihing Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Maria Danica Bacalso Bungo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang